Sa gitna ng Cagayan, ilang araw matapos manalasa ang isang super bagyo, isang voluntaryong nagngangalang Lira ang pinahinto ng isang abusadong pulis. Ang isang huwad na akusasyon ay nauwi sa isang marahas na komprontasyon, hanggang sa mabuksan nito ang isang madilim na sabwatan na magtutulak sa kanya sa isang mapanganib na laro na hindi niya kailanman inakala. Sa maliwanag na sikat ng araw sa araw na iyon, ang buong probinsya ng Cagayan ay tila humihinga ng maluwag matapos ang isang gabing pananalasa ng malawakang pagbaha. Ang mga kalsadang dating nilamon ng tubig ay nag-iwan ng mga maliliit na sanaw na sumasalamin sa sikat ng araw na parang mga basag na salamin. Si Lira, isang 25 taong gulang na babae na may matigas na mukha at mga matang mahirap iwasan ang titig, ay marahang pinapatakbo ang kanyang itim na Honda Bus sa kalsada. Ang maluwag niyang kulay abong t-shirt ay bahagyang iwinawagayway ng hangin, habang ang kanyang maong na shorts ay nagpapadali sa kanyang paggalaw sa madulas na daan. Walang anumang labis na palamuti sa kanyang sarili, tanging isang seryosong mukha na naglalarawan ng isang babaeng hindi na parito para maglaro. Dumating siya bilang isang voluntaryo. Isang taong handang suungin ang anumang kondisyon para sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sa likod ng kanyang motor, mahigpit na nakatali ang isang malaking itim na bag na naglalaman ng isang first aid kit at mga gamot na pang-emergency. Habang nanginginig ang kanyang motor sa pagdaan sa mga maliliit na bato at putik, ang laman ng bag ay nagkakaumpugan, lumilikha ng tunog na naglalarawan kung gaano kahalaga ang misyong tinatahak ni Lira. Para sa ilan, ang ganitong paglalakbay ay maaaring isang simpleng gawain lamang. Ngunit para kay Lira, bawat segundo ay may kahulugan. Bawat kilometrong kanyang tinatahak ay naglalapit sa kanya sa mga residenteng nakikipaglaban para mabuhay sa mga evacuation center. Mga lugar kung saan nanginginig ang mga bata sa ginao at ang mga matatanda ay nagtitiis ng sakit dahil sa mga sugat at pagod. Ang kanyang determinasyon ay kasing lawak ng daan, mahab, puno ng mga hadlang, ngunit patuloy niyang tinatahak ng walang reklamo. Ang maaliwalas na panahon ay nagbigay ng isang kakaibang kontrast. Ang sikat ng araw ay tila tinatakpan ang mapait na katotohanang idinulot ng bagyo, mga bahay na nawasak, mga ari-ari ang tinanggay ng agos, at ang mga iyak na narinig kagabi sa buong baryo. Ngunit sa ganitong kalagayan lumilitaw ang mga taong tulad ni Lira, nagdadala ng simpleng pag-asa, isang benda, antiseptic, gamot sa lagnat, at ang katatagan ng isang babaeng hindi basta-basta matitinag. Nakatuon ang kanyang paningin sa unahan. Bagamat may ilang residente na kumakaway bilang pagbibigay galang sa kanyang pagdaan, kilala na nila siya bilang voluntaryong hindi tumitigil sa pagkilos mula pa umaga. Isang taong ang presensya ay laging nagdudulot ng pakiramdam ng kapanatagan. Habang patuloy ang takbo ng motor, sandaling tumingala si Lira sa asul na langit na walang ulap. Sa isang iglap, hinayaan niyang makaramdam ng panandali ang kapayapaan. Iniisip na marahil ay magiging maayos ang araw na ito, ayon sa plano. Ngunit ang kapanatagang iyon ay saglit lamang. May kung anong mabigat sa hangin ang kagaya ng tanghaling iyon. Isang bagay na hindi nakikita, isang katahimikang nagtatago ng panganib. Hindi pa ito alam ni Lira, ngunit ang kanyang mapayapang paglalakbay ay malapit nang magbago sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kalsadang tila ordinaryo ay dahan-dahan siyang ginagabayan patungo sa isang engkwentro na iayanig sa kanyang buong pagkatao, magbubukas ng pinto sa isang sabwatan na hindi niya kailanman pinangarap na kaharapin. Nang lumiko ang kanyang itim na motor sa isang kurbada na karaniwang matao, natagpuan ni Lira ang kalsadang iyon na tiwangwang, tila isang lugar na minadaling iwanan. Walang ibang sasakyan, walang ingay ng makina, tanging ang hihip ng hangin na nagwawalis sa mga natirang bakas ng baha. Ngunit ang katahimikan ay biglang nabasag ng isang unipormadong pulis ang biglang lumitaw sa gitna ng daan, nakatayo ng tuwid na may nakataas na kamay. Nagulat si Lira at agad na piniga ang preno, dahilan upang kumaskas ang gulong ng motor sa basang aspalto, lumilikha ng matinis na tunog na bumasag sa katahimikan. Sa loob ng ilang segundo, gumapang ang kaba mula sa kanyang mga paa hanggang sa batok, isang senyales na may hindi pangkaraniwang naghihintay sa kanya. Ang pulis ay nagngangalang si Isaberto Reyes. At sa paraan pa lamang ng kanyang pagkakatayo, alam na ni Lira na ang lalaking ito ay hindi isang alagad ng batas na sumusunod sa tamang proseso. Si Berto ay may matigas na mukha at panga na tila sinasadyang patigasin, nagbibigay ng impresyon na may binabalak siyang masama sa kanyang isipan.
Nang siya ay lumapit, ang tunog ng kanyang bota ay tumatama sa putik na may ritmong mapang-api, na para bang sinisiguro niyang maririnig ni Lyra ang bawat hakbang niya at mararamdamang dapat siyang matakot. Pinigil ni Lyra ang kanyang hininga, pilit na pinapanatili ang kanyang kahinahunan. Hindi siya natatakot, ngunit sinasabi ng kanyang kutob na may nakatagong dahilan kung bakit ang pulis na ito ay biglang sumulpot sa isang tahimik na lokasyon sa oras na ito. Ibinaba ni Lyra ang stand ng kanyang motor at mabilis na pinagmasdan ang paligid. Walang police outpost, walang ibang sasakyan, walang saksi, maliban sa ilang mga bahay na sarado pa rin dahil sa baha. Huminto si Berto sa mismong harapan ng motor. Sinuyod ng kanyang mga mata ang buong katawan ni Lyra, mula ulo hanggang paa. Hindi tulad ng isang opisyal na nagsisiyasat ng paglabag sa trapiko, kundi tulad ng isang taong sinusuri ang isang posibleng biktima. Ang t-shirt ni Lyra, ang kanyang shorts, at ang bag ng tulong sa likod ng kanyang motor ay tila hindi mahalaga sa pulis. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pagkakataon, isang pagkakataon na gumawa ng isang bagay na malayo sa tungkulin ng isang alagad ng batas. Sa isang mabagal ngunit mapang-aping kilos, isinandal ni Berto ang isang kamay sa manibela ng motor ni Lyra, at inilapit ang kanyang mukha ng sapat upang maamoy ni Lyra ang pinaghalong pawis at amoy ng sigarilyo na nakakapit sa kanyang gusgusing uniforme. Ang kanyang panga ay patuloy na tumitigas, isang senyales na binubuo na niya ang mga salitang matagal na niyang plinano bago pa man dumating si Lyra. At sa sandaling iyon, napagtanto ni Lyra na hindi ito isang ordinaryong checkpoint. Ito ay isang pagharang at siya ang target. Sa katahimikang iyon, itinuwid ni Lyra ang kanyang likod, handang harapin ang anumang lalabas sa bibig ni Berto, kahit na alam na ng kanyang puso na isang malaking problema ang kasisimula pa lamang. Sinimula ni Berto ang usapan sa isang tonong walang emosyon, ngunit puno ng diin, hinihiling na ibigay ni Lyra ang lahat ng papeles ng kanyang sasakyan. Walang pag-aaksaya ng oras, kinuha ni Lyra ang kanyang ECC, lisensya, at ang sulat ng kanyang tungkulin bilang boluntaryo mula sa gilid ng kanyang bag. Ginawa niya ito ng may maayos na kilos, ipinapakitang wala siyang anumang itinatago. Tinanggap ni Berto ang mga dokumento na may tamad na kilos, na para bang ang pagsusuring ito ay hindi ang kanyang pangunahing layunin. Nakatayo ng tuwid si Lyra, pinagmamasdan ang bawat galaw ni Berto. Sa kanyang isipan, napansin niyang ang ekspresyon nito ay hindi nagpapakita ng anumang senyales na may nakitang paglabag dahil wala namang paglabag na mahahanap. Habang sinusuri ang mga papel, kumunot ang noo ni Berto, hindi dahil may kulang, kundi dahil ang lahat ay masyadong kumpleto. Ang rehistro ay balido, ang lisensya ay hindi papaso, ang sulat ng boluntaryo ay may malinaw na selyo, at maging ang tatak ng evacuation center ay maayos na nakadikit. Sa halip na masiyahan, lalong nabalisa si Berto. Tila ang sitwasyong walang butas na ito ay sumisira sa planong matagal na niyang binuo. Sumulyap siya kay Lyra na may tinging hindi maitago ang pagkadismaya, tulad ng isang taong napilitang baguhin ang kanyang script dahil ang target ay mas handa kaysa sa inaasahan. Nanatiling tahimik si Lyra, ayaw magpakita ng anumang emosyon. Ngunit nahuli ng kanyang kutob ang kakaibang paraan ng pagbuntong hininga ni Berto. Walang babala, ang atensyon ni Berto ay lumipat mula sa mga dokumento patungo sa malaking bag sa likod ng motor. Nagbago ang mga mata ni Berto, nagliliwanag sa isang pagdududa na pilit niyang nililikha. Lumakad siya patungo sa first aid kit at yumuko, na para bang may tinitingnang mapanganib na bagay. Gayunpaman, malinaw na nakasulat sa etiketa ng kahon, Bayanihan Relief Operations, Medical Aid. Pinagmasdan ito ni Lyra ng maigi, nararamdaman na may ibang motibo sa likod ng biglaang pagtutuon ng pansin ni Berto sa kahon. Bumaba ang mga kilay ni Berto, gumalaw ang kanyang panga, at ang kanyang kilos ay nagbago mula sa simpleng inspeksyon patungo sa paghahanap ng butas. Hindi dahil may nakita siyang kahina-hinala, kundi dahil kailangan niya ng dahilan upang pigilan si Lyra ng mas matagal. Sa wakas ay nagtanong si Lyra sa isang mahinahon, ngunit matatag na boses, kino-question kung ano talaga ang hinahanap ni Berto. Ngunit sa halip na sumagot, hinawakan ni Berto ang kahon gamit ang dulo ng kanyang daliri, tinatapik-tapik ang gilid nito na parang isang hukom na naghihintay ng karagdagang ebidensya bago magpatao ng sentensya. Ang tingin na iyon ay hindi tingin ng isang investigador. Iyon ay tingin ng isang taong gumagawa ng isang peking senaryo.
At sa sandaling iyon, nagsimulang mapagtanto ni Lira na hindi siya nakikipag-usap sa isang pulis na ginagampanan ang kanyang tungkulin, kundi sa isang opisyal na sadyang naghihintay ng pagkakataon upang siya'y isakdal. Bigla na lang, walang anumang babala o malinaw na dahilan, sumabog ang boses ni Berto sa isang sigaw na tila bumasag sa hangin ng tanghaling iyon. Bumaba ka sa motor, utos niya sa tonong hindi sumasalamin sa anumang tamang proseso ng pulisya. Ang malakas na boses na iyon ay hindi lamang gumulat kay Lira, kundi umalinggaw din sa pagitan ng mga gusaling basa pa dahil sa baha, lumilikha ng isang alinggaw na tila nagpapalaki sa kayabangan ni Berto. Sandaling natigilan si Lira. Hindi dahil sa takot, kundi dahil ang sigaw ay tila walang katuturan, masyadong agresibo para sa isang inspeksyon na malinaw namang walang problema. Ngunit kahit na bumilis ang tibok ng kanyang puso, pinilit niyang manatiling kalmado. Tinitiyak na ang kanyang isipan ay hindi madala sa provokasyong gustong likhain ni Berto. Sa isang mabilis at marahas na kilos, hinablot ni Berto ang manibela ng motor at inagaw ang susi mula sa ignition. Ang kanyang galaw ay hindi naglalarawan ng isang tagapagpatupad ng batas. Iyon ay galaw ng isang preman na nakakaramdam ng kapangyarihan dahil sa suot niyang uniforme. Nang hindi tumitingin kay Lira, ibinulsa ni Berto ang susi sa kanyang uniforme, na para bang ang bagay na iyon ay pag-aari na niya at hindi na ng babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Pinanood ni Lira ang kilos na iyon ang may matalim na tingin na itinago niya sa likod ng kanyang blangkong mukha. Hindi siya gumalaw, hindi tumugon ng pisikal. Ngunit sa loob niya, isang kislap ng galit ang nagsimulang tumubo, naghihintay ng tamang mitsa para magliyab. Muling ipinilit ni Berto ang kanyang malakas na boses, ngayon ay may kasamang utos na mas nanunuligsa at puno ng pananakot. Bumaba ka sabi, sigaw niya. Tila si Lira ay mabagal o sadyang sumusuway, gayong mula pa sa simula ay nakatayo na siya sa posisyong handang sumunod sa proseso. Ang bastos na tono ay hindi nagbigay ng puwang para sa paliwanag, hindi nagbigay ng pagkakataon para sa diskusyon, at hindi nagpakita ng kahit katiting na respeto sa isang babaeng nagdadala ng tulong para sa kapwa. Sa paraan ng pagsasalita ni Berto, malinaw na hindi siya naghahanap ng katotohanan. Gumagawa siya ng dominasyon, pinipiga si Lira sa mental na paraan upang mas madali siyang kontrolin. Ngunit ang hindi niya alam, si Lira ay hindi ang tipo ng babae na yuyuko kapag ginigipit. Kahit na nakabitin pa rin ang pagkabigla sa kanyang dibdib, huminga ng malalim si Lira, bahagyang yumuko, at bumaba mula sa motor ng may sinusukat na kilos. Hindi siya nagpakita ng kahinaan, ngunit hindi rin siya hayagang lumaban. Sa kanyang isipan, sinimulan niyang bilangin ang kanyang mga hakbang, pagmasdan ang paligid, at isipin ang tunay na dahilan sa likod ng mga kilos ni Berto. Hindi ito isang ordinaryong inspeksyon. Malinaw na iyon. Ang malakas na boses ay isang kasangkapan lamang upang takpan ang kawalan ng kakayahan ni Berto na makahanap ng tunay na paglabag. At habang tumatagal ang pagtingin ni Lira sa kanya, lalong nagiging malinaw na ang pulis na ito ay patungo sa isang bagay na malayo sa kanyang tungkulin at responsibilidad bilang isang alagad ng batas. Matapos matagumpay na agawin ang susi ng motor, lumayo ng bahagya si Berto at itinuro ang kanyang daliri sa malaking bag sa likod ng motor. Pagkatapos ay nagbitiw siya ng isang akusasyon na ganap na walang katuturan. Sa isang malakas at sinadyang itinaas na boses, inakusahan niya si Lira na nagdadala ng mga ipinagbabawal na gamot. Ang akusasyon ay napakawalang basehan na sa isang sandali ay inakala ni Lira na nagkamali siya ng dinig. Ngunit ang matigas na mukha ni Berto at ang masamang intensyon sa kanyang mga mata ay nag-alis ng anumang pagdududa. Nanigas ang katawan ni Lira, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla sa katapangan ng isang pulis na magbitiw ng ganoon kabigat na paratang ng walang basehan. Ang ganitong uri ng akusasyon ay hindi maliit na bagay. Maaari nitong sirain ang kanyang reputasyon bilang isang voluntaryo at wasakin ang misyong pangsangkatauhan na kanyang ginagampanan. Alam ni Lira na kailangan niyang manatiling rasyonal kahit na ang panggigipit ni Berto ay lalong nagiging hindi makatwiran. Walang imik, lumakad siya patungo sa kanyang bag at binuksan ang first aid kit sa harapan ni Berto. Ipinapakita ang lahat ng laman nito ng malinaw. Sa loob, maayos na nakasalansan ang mga steril na benda, antiseptic, pamahid para sa paso, gamot para sa lagnat at pagtata, at iba pang pangunahing kagamitang medikal na laging dala ng mga voluntaryo sa mga lugar ng sakuna.
Walang kahit isang bagay na maaaring mapagkamalang ipinagbabawal na gamot. Lahat ay malinaw, lahat ay naaayon sa pamantayan. Ngunit sa sandaling mabuksan ang takip ng kahon, agad na nakita ni Lyra na si Berto ay hindi isang taong naghahanap ng katotohanan. Siya ay nakasaksi sa isang opisyal na pilit na naghahanap ng butas, kahit na wala namang butas na mahahanap. Lumapit si Berto, bahagyang yumuko, at nagpanggap na sinusuri ang laman ng kahon na may nakangusong labi, na para bang may natuklasan siyang kahina-hinala. Ngunit nahuli ng matalas na mata ni Lyra na ang ekspresyon ni Berto ay hindi sumasalamin sa kuryosidad ng isang investigador, kundi sa pagkadismaya ng isang maninila na hindi makahanap ng kanyang biktima. Tinapik ng dulo ng kanyang daliri ang ilang maliliit na bote sa loob ng kahon, sinusubukang palabasin na mayroong mali. Itinaas pa niya ang isang rolyo ng benda at pinaikot ito, na para bang umaasang may mahuhulog mula sa likod ng mga tupi nito. Ngunit wala. Malinis ang kahon. Ang kahon ay isang hindi maikakailang ebidensya na si Lyra ay walang dalang anuman maliban sa tulong medikal. Ngunit ang ebidensyang iyon ay hindi sapat para sa isang lalaking nagpasya na ng hatol bago pa man magsimula ang pagsusuri. Sa isang boses na ngayon ay mas mahina ngunit puno pa rin ang banta, iginiit ni Berto na mayroong hindi tama sa mga bagay na dala ni Lyra. Kahit hindi niya masabi kung ano, tumayo siyang muli ng tuwid, tinitigan si Lyra ng may mapanuring tingin. Isang tingin na hindi naghahanap ng pagkakamali, kundi naghahanap ng dahilan upang lumikha nito. Sa puntong iyon, lubos nang naunawaan ni Lyra na hindi na ito isang inspeksyon, kundi isang patibong na bastang binuo ng isang opisyal na sinasamantala ang tahimik na sitwasyon pagkatapos ng baha. Ang akusasyon ng ipinagbabawal na gamot ay pambungad lamang para sa isang bagay na mas madilim. At nararamdaman ni Lyra na hindi titigil si Berto hanggat hindi siya nakakahanap ng paraan para pabagsakin siya. Ngunit ang hindi alam ni Berto, kaharap niya ang isang babaeng hindi madaling yumuko sa maruming panggigipit na tulad niyon. Dahil sa pakiramdam na nabigo ang kanyang unang akusasyon na yugyugin ang kanyang kalaban, umikot si Berto, tinitingnan si Lyra mula sa ibang anggulo na parang isang hayop na naghahanap ng kahinaan. Walang tigil, naglabas siya ng bagong paratang na mas hamak. Inakusahan niya si Lyra na gumagamit ng droga dahil lamang sa, ayon sa kanya, kahina-hinala ang kanyang mga tingin. Ang akusasyon ay sobrang walang batayan na sa isang iglap ay naramdaman ni Lyra ang malakas na pagnanais na tumawa. Ngunit pinigilan niya ito ng husto. Hindi ito ang sitwasyon para magpakita ng kahit katiting na kahinaan. Ang pagtawa ay maaaring bigyang kahulugan bilang pagsuway, at ang pagsuway ay isang dahilan na maaaring gamitin ni Berto para palakihin ang gulo. Nakatayo si Lyra ng tuwid, pinapanatili ang kanyang ekspresyon na neutral habang mabilis na nag-iisip ang kanyang isipan, sinusuri ang direksyon ng maruming laro na gustong laruin ni Berto. Idiniin ni Berto ang kanyang akusasyon sa malakas na boses, tinitiyak na ang bawat salita ay parang isang ganap na hatol na hindi na kailangang patunayan. Itinuro niya ang mukha ni Lyra, inaakusahan ang kanyang mga mata na masyadong matalim, masyadong kalmado, masyadong umiiwas. Na para bang ang katatagan ng isang boluntaryo ay maaari nang maging isang basehan para sa isang krimen. Alam ni Lyra na ang akusasyong ito ay hindi lamang isang verbal na pag-atake. Ito ay isang murang taktika ng pananakot na ginagamit ng mga abusadong opisyal kapag wala silang makitang tunay na ebidensya. Sinusubukan ni Berto na ilipat ang focus mula sa mga gamit sa first aid kit patungo sa mental na kondisyon ni Lyra. Umaasang ang personal na akusasyon ay mas mahirap pabulaanan at mas madaling paglaruan. Ngunit hindi nagpatinag si Lyra. Itinaas lamang niya ng bahagya ang kanyang baba, ipinapakitang wala siyang balak sumuko sa senaryong gustong buuin ni Berto. Samantala, sa di kalayuan, ilang mga residente ang nagsimulang magdahan-dahan sa kanilang paglalakad. May mga huminto, may sumisilip mula sa likod ng mga bakod, at mayroon ding palihim na naglalabas ng kanilang mga cellphone. Ang insidente ay nagsimula ng makakuha ng atensyon, at alam ni Berto na ang pagkakaroon ng mga saksi ay maaaring maging komplikado para sa kanya. Ngunit sa halip na pakalmahin ang sitwasyon, lalo pa siyang naging agresibo na para bang gustong ipakita ang kanyang kapangyarihan sa publiko, o marahil ay nais patunayan sa isang hindi nakikitang tao na kaya niyang kontrolin ang sitwasyon. Ang pagkakaroon ng mga saksi ay nagbigay ng kaunting lakas ng loob kay Lyra.
Hindi dahil umaasa siyang tutulungan siya ng mga ito, kundi dahil bawat matang nakasaksi ay isang ebidensya na hindi madaling baluktutin. Pinagmasdan ni Lyra ang paligid nang hindi iginagalaw ang kanyang ulo, umaasa lamang sa kanyang peripheral vision. Nakikita niyang mas marami pang tao ang nagsisimulang lumapit, ang ilan ay dahil sa kuryosidad, ang ilan ay dahil sa pag-aalala. Ngunit alam din niya na ang presensya ng mga taong ito ay maaaring mag-udyok kay Berto na gumawa ng mas matinding hakbang. Sa maraming kaso na tulad nito, lalong nagiging agresibo ang mga abusadong opisyal kapag nararamdaman nilang sila ay pinapanood. Napagtanto ni Lyra na ang hamak na akusasyong ito ay hindi lamang isang verbal na panliligalig, kundi isang hakbang patungo sa isang bagay na mas malaki. Si Berto ay naghahanap ng kahit gaano kaliit na dahilan para gumawa ng susunod na hakbang. At kapag ang isang bulok na alagad ng batas ay nagsimulang maghanap ng dahilan, karaniwan itong nauwi sa isang aksyon na mas brutal kaysa sa simpleng sigawan. Matapos magbitiw ng iba't ibang walang katuturang akusasyon na hindi nagbunga, sa wakas ay binago ni Berto ang kanyang taktika. Ang kanyang malakas na boses ay humina, napalitan ng isang magaspang na bulong na tanging si Lyra lamang ang makakarinig mula sa malapitan. Ang tono ay hindi na tono ng isang tagapagpatupad ng batas, kundi tono ng isang nangungotong na nag-aalok ng madali ang solusyon sa pinaka-nakakadiring paraan. Sa maikling sandaling iyon, yumuko si Berto, tinitiyak na walang ibang makakarinig sa kanilang usapan. Nanliit ang kanyang mga mata, bumigat ang kanyang paghinga, at ang kanyang boses ay bumaba sa isang banayad na banta na binalot sa pagkukunwaring otoridad. Sa wakas, lumabas ang mga salita ng napakalinaw. Mga salitang nagbunyag sa buong maruming laro sa likod ng drama ng mga akusasyon kanina. Kung ayaw mong maabala, magbayad ka na lang, sabi niya, sa isang tonong parang nagbibigay ng mabuting payo, gayong ito ay isang hayagang pangingikil. Sandaling natigilan si Lyra, hindi dahil sa gulat, kundi dahil sa wakas, ang palaisipang kanina pa niya nararamdaman ay nagsimula ng mabuo. Lahat ng sigaw, lahat ng walang basehang akusasyon, lahat ng pagpapahiya sa kanya sa harap ng mga residente, ay pawang isang murang senaryo lamang para lumikha ng psikolohikal na panggigipit. Gusto ni Berto na maramdaman ni Lyra na siya ay nasukol, na wala siyang pagpipilian, at sumuko na lamang sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera. Akala niya, ang isang babaeng tulad ni Lyra ay matatakot, lalo na kapag kaharap ang isang unipormeng dapat sana ay nagpoprotekta. Pero nagkamali siya ng malaki. Nanatiling matigas ang mukha ni Lyra at ang kanyang mga mata ay naging mas matalim pa kaysa dati. Marami ng mahihirap na tao ang nakasalamuha ni Lyra bilang voluntaryo sa mga lugar ng sakuna, ngunit ang isang ito ay iba. Si Berto ay isang banta hindi dahil sa kanyang lakas, kundi dahil sa kanyang posisyon bilang isang alagad ng batas na inaabuso ang kanyang kapangyarihan. Ang maliliit na korupsyon na tulad nito ay marahil naging pang-araw-araw na gawain na para sa kanya, ginagawa sa sinumang mukhang madaling apihin. Itinuring niya si Lyra na katulad ng ibang biktima, nag-iisa, napipilitan, at pipiliing sumuko na lang kaysa harapin ang panganib. Ngunit ang taong sinusubukan niyang kikilan ay hindi basta-basta. Si Lyra ay may tapang na nagmula sa karanasan, hindi sa isang hangal na pagre-rebelde. Alam niya kung kailan magsasalita, kung kailan mananahimik, at kung kailan ilalagay ang sarili sa posisyon ng pagtatanggol. Habang pinipigil ang hininga para manatiling kalmado, nagpakita si Lyra ng isang blangkong mukha na mahirap basahin. Sa kanyang puso, alam na niyang ang pagsuko ay hindi isang pagpipilian. Hindi siya dumating bilang isang kriminal. Dumating siya bilang isang voluntaryo. Wala siyang ginawang mali at walang dahilan para magbayad siya, kahit isang sentimo sa isang opisyal na walang integridad. Tinitigan ni Lyra si Berto ng walang takot, at sa tingin na iyon ay mayroong isang malinaw na mensahe, hindi siya yuyuko. Ngunit kasabay nito, alam din ni Lyra na ang kanyang pagtanggi ay magdudulot ng mga kahihinatnan. Si Berto ay hindi ang tipo ng tao na tatanggapin ang pagtanggi ng maluwag sa dibdib. Ang kanyang motibo ay nabuksan na, at kapag ang isang mangingikil ay hindi nakukuha ang gusto niya, karaniwan siyang pumipili ng landas ng karahasan. Hindi na kinailangan ni Lyra ng mahabang panahon para magpasya na hindi siya susuko sa maruming laro ng isang abusadong opisyal. Sa isang mahinahon ngunit puno ng determinasyong kilos, muli niyang isinara ang first aid kit, tinitiyak na ang bawat gamit ay bumalik sa tamang lugar.
ginawa niya ito sa isang paraang napakakontrolado, na para bang nagpapadala ng mensahe na walang anumang makakapagpayanig sa kanyang integridad. Matapos maisara ng mahigpit ang bag, itinaas ni Lyra ang kanyang mukha at diretsong tumingin sa mga mata ni Berto. Doon, walang takot, walang pag-aalinlangan, tanging ang katatagan ng isang babaeng alam na nasa panig siya ng tama. Ang kilos na iyon ay tila nagpabago sa hangin, mas malamig, mas siksik. Tila si Lyra ay gumuhit ng isang linya na hindi dapat tawirin ng sinuman. Ang pagtanggi ay hindi lamang salita, kundi isang deklarasyon na tumatanggi si Lyra na yumuko sa anumang uri ng panggigipit. Nang walang pagbabanta, nang walang mataas na boses, ipinarating niya ang kanyang desisyon sa isang maikli, ngunit napakalinaw na pangungusap. Nabasa ni Berto mula sa ekspresyon ng kanyang mukha na hindi magbibigay si Lyra kahit isang kusing, at para sa isang opisyal na tulad niya, iyon ay isang malakas na sampal. Sanay siyang humarap sa mga mamamayang agad nanginginig o sinusubukang mag-alok ng suhol bago pa man hilingin. Sanay siyang makakita ng takot, ngunit ang babaeng ito ay hindi isa sa kanila. Ang tapang na ipinakita ni Lyra ay nagpatanggal ng kontrol sa emosyon ni Berto, dahil hindi niya inasahan na mayroong taong maglalakas loob na tumayo laban sa kanya sa isang pampublikong lugar na tulad nito. Umatras si Berto ng bahagya, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkabigla. Nanliit ang kanyang mga mata at nanigas ang kanyang mukha na parang bato. Tinitigan niya si Lyra mula ulo hanggang paa, sinusubukang maghanap ng senyales ng kahinaan, sinusubukang humanap ng butas para wasakin ang kanyang paglaban. Ngunit bawat segundong lumilipas ay lalong nagpapakita na si Lyra ay mas lalong tumitibay. Hindi siya gumagalaw, hindi kumukurap at hindi nagpapakita ng anumang senyales ng pagnanais na tumakas. Ang napakatatag na pagtanggi ay nagparamdam kay Berto na nayurakan ang kanyang dangal. Hindi lamang siya nabigong makakuha ng pera, kundi napahiya rin siya ng isang tao, sa tingin niya, ay dapat sumunod ng walang maraming salita. Sa kanyang katahimikan, mas lalong ipinahiya ni Lyra ang peking otoridad na ipinagmamalaki ni Berto. Ang mga taong kanina pa nanonood mula sa malayo ay mas malinaw nang nakikita. Ang ilan ay nagsimulang lumapit, ang ilan ay itinaas ang kanilang mga cellphone, at ang iba naman ay nagbubulungan, sinusubukang unawain kung ano talaga ang nangyayari. Ang presensya ng mga biglaang saksi na ito ay nagpalala sa pagiging sensitibo ng sitwasyon para kay Berto. Napagtanto niya na ang kanyang reputasyon bilang ihari ng kalsada ay nakataya. At kapag ang isang tulad ni Berto ay nakakaramdam na nasukol, ang kanyang unang likas na reaksyon ay hindi umatras, kundi sumalakay. Napansin ni Lyra ang pagbabago sa mukha ng pulis. Nanigas ang panga ni Berto, dumilim ang kanyang mga mata, at nanikip ang kanyang mga balikat. Ang kanyang pagtanggi ay hindi na itinuturing na simpleng pagsuway. Para kay Berto, ito ay isang insulto na kailangang gantihan. Sa isang iglap, alam na ni Lyra na isang bagay na mas malala ang malapit ng sumabog. Ang tensyon ay sumabog sa isang segundo nang tuluyang maubos ang pasensya ni Berto. Namula ang kanyang mukha, lumitaw ang mga ugat sa kanyang liig. At nang walang anumang babala, itinaas niya ang kanyang kamao at sinuntok ang mukha ni Lyra ng buong lakas. Ang suntok ay hindi isang babala, hindi isang pagtatangkang pigilan, kundi isang brutal na atake na malinaw na naglalayong manakit. Ang tunog ng pagtama ay matinis, humiwa sa hangin ang tanghali na dati payapa. Hindi nakaiwas si Lyra. Masyadong mabilis ang atake, pinakawala ng isang taong nagkimkim ng galit at kahihiyan mula nang mabigo ang kanyang mga akusasyon. Sa isang iglap, umikot ang mundo sa harap ni Lyra na para bang gumalaw ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Naitulak si Lyra paatras ng ilang hakbang. Kumaskas ang kanyang sapatos sa maliliit na bato at putik na nakakapit pa rin sa kalsada. Otomatikong gumalaw ang kanyang mga kamay para panatilihin ang balanse. Ngunit ang epekto ng suntok ni Berto ay napakalakas na halos mawalan na siya ng balanse. Kahit naramdam niya ang init at matinding sakit sa kanyang mukha, tumanggi si Lyra na bumagsak. Pinatigas niya ang mga kalamnan ng kanyang katawan, pinilit ang kanyang mga mata na manatiling nakatuon at hindi hinayaang mawala ang kanyang kamalayan. Masakit ang suntok, ngunit ang sakit na iyon ay pumukaw sa isang bagay sa loob niya, isang bagay na mas malakas pa kaysa sa takot.
Naramdaman ni Lira ang kanyang galit na unti-unting umaakyat na parang baga na binuhusan ng gasolina, sinusunog ang bawat pulgada ng kawalang katarungang katatanggap lang niya. Si Berto, na nakatayo ng may pagmamalaki, ay tila nasiyahan sa isang saglit. Tiningnan niya si Lira na parang isang maninila na kasasakit lang sa kanyang biktima. Ngunit ang kasiyahang iyon ay hindi nagtagal dahil hindi bumagsak si Lira tulad ng inaasahan niya. Nanatiling nakatayo ang babae kahit namumula ang kanyang mukha dahil sa tama. At nang muling itaas ni Lira ang kanyang ulo, ang tingin niya ay hindi nagpakita ng takot, bagkus ay nagpakita ng kontroladong galit. Isang galit na ang katahimikan ay mas mapanganib pa kaysa sa anumang sigaw. Napansin ito ni Berto at sa isang iglap, may kislap ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Sinuntok niya ang isang taong hindi sumusuko, hindi natitinag at ayaw wasakin ng karahasan. Samantala, ang tunog ng suntok ay nakakuha ng atensyon ng mas maraming residente. Ang mga tao mula sa dulo ng kalsada ay nagsimulang lumapit. Ang ilan ay tumakbo ng bahagya, ang ilan ay may dalang cellphone para mag-record, at ang ilan ay nakatitig lang ng may takot. Nasaksihan nila ang isang babaeng voluntaryo na walang ginawang mali ay sinuntok ng isang pulis sa isang pampublikong lugar. Ang pagkakaroon ng mga saksing ito ay nagpabago sa kapaligiran, naging mas mainit at puno ng tensyon. Nagsimulang marinig ang mga bulungan, mas itinaas ang mga kamera ng cellphone, at ang maliliit na hakbang ay naging isang umpukan. Ang sitwasyong dati sa pagitan lamang ng dalawang tao ay naging isang pampublikong palabas na hindi mapigilan. At sa gitna ng bilog ng atensyon na iyon, isang bagay ang naramdaman ni Lira. Hindi na siya maaaring umatras. Nilampasan na ni Berto ang hangganan, at anumang mangyari pagkatapos nito ay magiging isang pagbabago na hindi na mababawi. Matapos ang brutal na suntok na iyon, hindi agad gumanti o sumigaw si Lira. Sa halip, nanahimik siya sandali. Ang kanyang katahimikan ay hindi tanda ng takot, kundi isang anyo ng malalim na pagkabigla sa kawalang katarungang sinapit niya. May init na gumapang mula sa kanyang pisngi hanggang sa kanyang tainga. Ngunit ang init na iyon ay hindi lamang mula sa suntok, kundi mula sa apoy ng galit na nagsimulang magliyab sa kanyang dibdib. Sa katahimikang iyon, tila bumagal ang mundo. Ang ingay ng mga residenteng nagsisimulang magkumpulan ay parang nanggagaling sa malayo. Ang alingaw-ngao ng mga hakbang ni Berto ay malabo, at ang tibok ng sariling puso ni Lira ang tanging ritmong malinaw na naririnig. Ang kanyang katahimikan ay naging isang senyales na pinipigilan niya ang kanyang sarili, na nag-ipon ng isang lakas na hindi nakikita, ngunit napakapanganib para sa sinumang nagmaliit sa kanya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo. Ang kilos ay parang kilos ng isang taong bumabangon mula sa isang di makatarungang panggigipit, isang kilos na puno ng dignidad na nasira, ngunit hindi nawasak. Itinaas niya ang kanyang mukha, hindi nang nagmamadali, kundi may kahinahunan na nagpatindi sa tensyon sa paligid. Nang sa wakas ay magtama ang kanilang mga mata ni Berto, isang banayad ngunit malakas na pagbabago ang naganap sa kapaligiran. Ang tingin ni Lira ay hindi tingin ng isang biktima. Tinitigan niya si Berto na parang isang taong nakakita sa mukha ng isang kaaway na tumapak sa huling hangganan. Ang tingin na iyon ay malamig, mabigat, at sumasalamin sa galit na ipinadama sa pinakatahimik na paraan. At para kay Berto, ang tingin na iyon ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Si Berto, na kanina'y mayabang at kontento sa suntok na kanyang ibinigay, ay biglang mukhang balisa. Mayroong isang bagay sa tingin ni Lira na nag-alinlangan sa kanya. Na para bang sa isang iglap, nakita niya ang posibilidad na ang maliit na babaeng kanyang sinuntok ay hindi isang madaling target na kanyang inakala. Ang tingin na iyon ay nagparamdam sa kanya na hinubaran siya sa likod ng kanyang uniforme, na para bang ang kanyang otoridad ay hindi kailanman umiral. Sinubukan niyang ayusin ang kanyang postura, tumayo ng mas tuwid, magpakita ng galit na mukha, ngunit ang pag-aalinlangan ay nakapasok na sa kanyang ekspresyon. Hindi niya inasahan na ang katahimikan ni Lira ay maaaring lumikha ng isang mas malaking banta kaysa sa verbal na paglaban. Naramdaman din ng mga nanonood na residente ang pagbabagong iyon. Hindi lamang sila nakakita ng isang babaeng sinuntok na muling bumangon. Nakakita sila ng isang bagay na naiba. Isang katatagan na sumabog sa katahimikan. Ilan sa mga taong nakatayo sa unahan ng umpukan ay umatras pa ng bahagya, tumutugon sa isang hindi nakikitang enerhiya na biglang lumabas mula kay Lira.
Ang mga kamera ng cellphone ay nanatiling nakatutok, ngunit ang mga kamay na maihawak nito ay bahagyang nanginginig. Hindi dahil sa takot sa karahasan ni Berto, kundi dahil napagtanto nilang isang bagay na mas malaki ang kasisimula pa lamang. Ang katahimikan ni Lyra ay hindi simbolo ng kawalan ng magawa. Ito ay isang babala. Isang babala na ang kawalang katarungang nasaksihan nila ay nag-apoy ng isang bagay na hindi madaling pigilan. Matapos titigan si Berto nang may tinging nagpatigas sa buong kapaligiran, sa wakas ay kumilos si Lyra. Ang kanyang kilos ay mabilis, tiyak, at hindi nag-iwan ng puwang para kay Berto na asahan ito. Sa isang iglap, hinawakan ng kamay ni Lyra ang kwelyo ng uniforme ni Berto. Hinihila ito pasulong ng mailakas na hindi akma sa kanyang maliit na pangangatawan. Ang pagkakahawak ay napakatindi na ang tela ng uniforme ni Berto ay natupi at nanigas sa ilalim ng kamay ni Lyra. Sa unang pagkakataon, nawalan ng kontrol si Berto sa sitwasyon. Huli na ang kanyang reaksyon. Ang kanyang isipan ay hindi handa na tanggapin na ang babaeng kasasuntok lang niya ay kumikilos ngayon nang may matalas na tapang na isinilang mula sa pagiging tama. Sa sandaling iyon, pinagsama ni Lyra ang lahat ng kanyang galit sa isang desisyon na hindi na mababawi. Gumanti siya. Sinuntok ni Lyra ang mukha ni Berto ng sapul, malakas at malinis. Isang suntok na walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang tunog nito ay siksik, lumilikha ng isang maikling alinggaw na pumunit sa katahimikan. Tumilapon ang ulo ni Berto sa gilid. Sumuray ang kanyang katawan paurong at ang kanyang mga hakbang ay naging alangani na parang isang taong nawala ng direksyon. Ang suntok ay hindi lamang isang ganti, kundi isang simbolo na tumatanggi si Lyra na maging biktima ng karahasang hindi niya dapat matanggap. Sa loob ng ilang segundo, ang balanse ng kapangyarihan sa pagitan nilang dalawa ay biglang nagbago. Ang abusadong pulis na nagpanggap na makapangyarihan ay mukha na ngayong isang agresor na nakatikim ng resulta ng kanyang sariling pang-aabuso. Ang mga manonood ay napanganga. Ilan ang nagtakip ng kanilang mga bibig, ilan ang maikling sumigaw, at ang iba ay mas masigasig na nag-record. Walang sinuman ang nag-akala na ang simpleng babaeng voluntaryo ay makakapagbigay ng ganoon kalakas na suntok, lalo na sa isang pulis na nakauniporme. Ngunit ang mas nagpatulala sa kanila ay ang ekspresyon ni Lyra matapos ang suntok. Hindi siya nagsisisi, hindi natatakot, at hindi nagpapakita ng pag-aalinlangan. Ang kanyang tingin ay nanatiling nakatuon kay Berto na para bang handa siyang harapin ang anumang susunod na mangyayari. At sa likod ng kanyang mga mata, isang malakas na mensahe ang nababasa. Hindi niya hahayaang wasaki ng walang saysay na karahasan ang kanyang dignidad. Si Berto, na sinusubukang ibalik ang kanyang balanse, ay nakatayo ngayon na may namumulang mukha at nanlalaking mga mata, isang pinaghalong pagkabigla, galit at kahihiyan. Hindi pa siya kailanman sinaktan ng isang sibilyan, lalo na ng isang babaeng inakala niyang madaling kontrolin. Itinaas niya ang kanyang kamay sa pisnging ramdam ang sakit. Samantala, ang mga manonood ay patuloy na nakatitig sa kanya ng walang kurap. Sa kanilang mga tingin, nakikita ni Berto ang isang bagay na matagal na niyang kinatatakutan, ang pagkawala ng kontrol sa harap ng publiko. Ang momentum ay wala na sa kanyang mga kamay. Inagaw ito ni Lyra sa pamamagitan ng isang matatag at matapang na kilos. At sa paraan ng pagkapa ni Berto sa hangin para sa balanse, malinaw na ang suntok ay hindi lamang tumama sa kanyang mukha. Mas malakas nitong sinaktan ang kanyang ego. Sumusuray pa rin si Berto nang humakbang si Lyra, pasulong ang may determinasyong hindi na masisira. Alam niyang ang pagpayag na makatayong muli si Berto ay magbubukas lamang ng pagkakataon para sa isang mas brutal na ganting salakay. Kaya bago pa man makahinga o makabawi ng lakas ng loob si Berto, hinawakan ni Lyra ang braso at baywang ng pulis sa isang nakakagulat na kilos. Ang nagpa-espesyal sa sandaling iyon ay kung paano ang katawan ni Lyra, na mas maliit at tila ordinaryo, ay nagawang ikandado ang katawan ni Berto sa pamamagitan ng isang epektibo at kontroladong teknik. Walang pag-aalinlangan sa kanyang mga galaw. Walang paghinto na magbibigay daan kay Berto na lumaban. Lahat ay nangyari sa loob ng matatalas at sinusukat na mga segundo. Sa isang malakas na hila, itinaas ni Lyra ang katawan ni Berto mula sa lupa. Ang kilos ay napakabilis at malinis na ang mga nanonood ay hindi nakakilos kundi ang manlaki ang kanilang mga mata. Si Berto, na mas malaki at mas mabigat, ay nabuhat na para bang wala siyang bigat.
Ang kanyang likod ay bumaluktot, ang kanyang mga paa ay umangat mula sa lupa, at ang kanyang mukha ay nagpakita ng lubos na pagkabigla. Hindi na siya mukhang isang makapangyarihang pulis, kundi isang taong napagtanto na minamaliit niya ng husto ang kanyang kalaban. Lahat iyon ay nangyari sa isang iglap. Ngunit sapat na ang iglap na iyon para makita ng mga residente ang ibang panig ni Lyra. Isang babaeng hindi lamang matapang, kundi mayroon ding lakas at kontrol na matagal nang nakatago sa likod ng kanyang mahinahong ekspresyon. Ang pagbagsak ay tumama sa aspalto ng mailakas na nagpatalbog ng bahagya sa buong katawan ni Berto bago ito tuluyang humandusa sa kalsada. Ang tunog ng pagtama ay malakas, tuyo at matalas. Isang tunog na nagpatakip ng mata sa ilang residente dahil hindi nila kayang tingnan ang epekto nito. Isang biglaang sigaw ang narinig mula sa umpukan. Ang ilan ay dahil sa takot, ang ilan ay dahil hindi makapaniwala na kayang ibagsak ng isang babae ang isang unipormadong opisyal sa ganoong paraan. Ilang mga cellphone na nagre-record ng pangyayari ay mas itinaas pa. Samantala, ang mga kamay ng may-ari nito ay bahagyang nanginginig dahil sa pag-unawa na ang kanilang nire-record ay hindi isang ordinaryong eksena. Nasaksihan nila ang isang sandali na ganap na bumaliktad sa sitwasyon. Isang sandali na nagpatigil sa buong kalsada sa isang iglap. Matapos ang pagbagsak, tumayo si Lyra ng tuwid. Dahan-dahang tumataas at bumababa ang kanyang dibdib, ngunit ang kanyang mukha ay nanatiling kalmado sa isang katatagan na lumikha ng isang aura ng pananakot na mas malakas kaysa dati. Walang tagumpay sa kanyang ekspresyon. Ang naroon lamang ay ang katatagan ng isang babaeng lumampas na sa hangganan ng kanyang pasensya at ipinagtanggol ang sarili mula sa kawalang katarungan. Si Berto, na nakahandusay sa aspalto habang umuungol sa sakit, ay nasa isang posisyong ganap na naiiba mula sa ilang minuto lang ang nakalipas. Hindi na siya ang hari ng sitwasyon. Siya ay isang taong sinira ng tapang ng babaeng kanyang minamaliit. Ang mga residente ay lalong nagsiksikan, pinapanood ang eksenang paulit-ulit nilang ikukwento. Dahil alam nilang sa pagbagsak na iyon, mayroong isang malaking kahulugan, ang kawalang katarungan na nilabanan ng purong tapang. Matapos umalingaw ang malakas na pagbagsak sa kahabaan ng kalsadang kaahon lang mula sa baha, ang mga residente na dati tahimik na nanonood ay nagsimula ng mas aktibong kumilos. Isa-isang itinaas ang mga kamay, inilalabas ang mga cellphone mula sa bulsa, bag, o sa mga kamay na kanina pa nanginginig sa tensyon. Nag-record sila mula sa iba't ibang anggulo. May maingat na lumapit, may nanatili sa malayo, at may umakyat pa sa bakod ng bahay para makakuha ng mas malinaw na kuha. Walang gustong makaligtaan ang sandaling ito. Isang abusadong pulis ang sinunggaban at ibinagsak ng isang babaeng kanina lang ay kanyang inaapi. Ang mga record na iyon ay hindi lamang simpleng dokumentasyon. Ito ay isang pagtatangka ng mga residente na pangalagaan ang katotohanan upang hindi ito baluktutin ng kapangyarihan. Nakita ni Lyra ang lahat ng iyon mula sa kanyang pananaw. Mabilis na napagtanto na bawat segundong na i-record ay maaaring maging isang espadang may dalawang talim. Sa isang banda, ang mga record ay ebidensya na ipinagtanggol niya ang kanyang sarili mula sa brutal na atake ng isang alagad ng batas. Sa kabilang banda, alam niyang lubos kung paano maaaring baluktutin ang sistema, kung paano maaaring baguhin ng kapangyarihan ang mga katotohanan para maging akusasyon, at kung paano maaaring ilagay ang isang tao sa posisyon ng salarin kahit malinaw na siya ang biktima. Ngunit sa sandaling iyon, ang kanyang galit ay masyadong mainit pa para palitan ng pag-iingat. Nakatayo si Lyra na may tumataas at bumababang dibdib. Ang kanyang katawan ay tensyonado at ang kanyang mga mata ay hindi pa tuluyang nawawala sa tindi ng paglaban kanina. Ang lohika tungkol sa mga kahihinatnan ay hindi nawala sa kanyang isipan. Pansamantala niya lang itong isinantabi dahil ang ginawa ni Berto ay lumampas na sa hangganan ng pagiging tao. Samantala, si Berto ay nakahandusay sa aspalto, umuungol sa sakit, sinusubukang bumangon gamit ang natitirang kayabangan na gusto pa niyang panindigan. Nagmumura siya, ang kanyang mga salita ay lumalabas na paos, halo-halong galit at kahihiyan. Kinakapan ng kanyang mga kamay ang kalsada, naghahanap ng mahahawakan, habang sinusubukan ng kanyang katawan na ituwid ang likod na ngayon ay kumikirot dahil sa pagbagsak. Ngunit sa tuwing sinusubukan niyang bumangon, nanginginig ang kanyang mga tuhod at hindi sapat ang natitirang lakas para buhatin ang kanyang katawan.
Sa kanyang pagtatangka, napagtanto ni Berto ang bagay na pinakakinatatakutan niya, kinukunan siya ng 12 ng cellphone. Ang kanyang reputasyon, ang kanyang otoridad, at ang pakiramdam ng pagiging superior na matagal na niyang ipinagmamalaki ay gumuho sa harap ng publiko sa loob lamang ng ilang segundo. Ang umpukan ng mga residente ay lalong dumami at ang mga bulungan ay nagsimulang pumuno sa hangin. May pumupuri sa tapang ni Lyra, may sumusumpa sa ginawa ni Berto, at may natutulala dahil hindi pa sila nakakita ng isang alagad ng batas na ginanito ng isang sibilyan. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, mayroong isang tensyon na unti-unting gumagapang. Isang kolektibong kamalayan na ang nangyari ay hindi lamang isang simpleng awayan. Ang pagkakaroon ng mga cellphone na nagre-record ay ginawang ebidensya ang pangyayari na hindi mabubura, ngunit isa ring mitsa para sa isang bagay na mas malaki. At kahit na nakatayo si Lyra ng may matatag na tindig, nararamdaman niya ang alon ng pagbabago sa kapaligiran na nagpapahiwatig ng isang mas malalim na problemang papalapit. Hindi pa niya alam kung anong anyo nito, ngunit alam niyang ang nangyari kanina ay simula pa lamang ng isang mas malaking unos. Ang tensyonadong kapaligiran ay lalo pang tumindi nang biglang pumunit sa hangin ang tanghali ang tunog ng sirena. Isang patrol car ang mabilis na dumating mula sa kurbada. Ang mga gulong nito ay nagtalsik ng natirang tubig baha sa gilid ng kalsada. Ang mga residente na nagkukumpulan ay otomatikong umatras, nagbigay daan sa sasakyan. Ngunit ang nagpangyari sa sandaling iyon na kakaiba ay hindi ang pagdating ng sasakyan, kundi kung paano nagmamadaling bumaba ang mga pulis sa loob nito. Hindi sila tumakbo para hulihin si Lyra, hindi ipinatupad ang batas batay sa nakikita sa kanilang harapan, at hindi sinubukang pakalmahin ang umpukan. Sa halip, agad silang nag-focus kay Berto na nakahandusay pa rin at umuungol sa sakit. Ang kanilang mga kilos ay nagmamadali, puno ng pressure na parang mga tauhang binigyan ng agarang utos, hindi tulad ng mga opisyal na rumeresponde sa isang ulat ng karahasan sa kalsada. Bumuo ang mga pulis ng isang pisikal na harang sa paligid ni Berto, hinaharangan ang paningin ng mga residente at pinipigilan ang sinumang susubok lumapit. Ngunit ang kanilang mga kilos ay hindi nagpakita ng galit o pagpapatupad ng disiplina laban kay Lyra. Ang kanilang mga mukha ay nagpakita ng isang bagay na mas nakakabahala, pagkataranta. Ang kanilang mga mata ay mabilis na gumagalaw, sinusuri ang paligid na parabang naghahanap ng isang banta na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Ilan sa kanila ay nagsasalita sa mahinang boses sa kanilang radyo, at ang kanilang tono ay hindi parang isang taong nag-ulat ng isang simpleng away. Sila ay tunog balisa, nagmamadali at puno ng takot. Na para bang ang pagbagsak ni Berto ay hindi ang pangunahing problema, kundi isang pahiwatig na isang bagay na mas malaki ang nawala sa kontrol. Pinagmasdan ni Lyra ang lahat mula sa ilang metro ang layo, sinusubukang basahin ang sitwasyon kahit na ang kanyang isipan ay puno pa rin ng adrenaline mula sa laban kanina. Hindi niya nakita ang galit na karaniwang lumalabas sa mga kapwa-opisyal kapag isa sa kanila ay inatake. Walang sigaw ng provokasyon, walang banta ng pag-aresto, walang pisikal na pagtulak para ipailalim siya sa lupa. Ang naroon lamang ay mga balisang tingin at mga mabilis na kilos. Na para bang ang mga pulis ay dumating hindi para protektahan si Berto, kundi para tiyakin na isang bagay na may kinalaman kay Berto ay hindi mabubunyag. At ang kanilang mga ligaw na tingin ay hindi nakatutok kay Lyra, kundi sa first aid kit na kanina pa sentro ng atensyon ni Berto. Naramdaman din ng mga residente ang kakaibang iyon. Nakita nila kung paano bumuo ng pormasyon ang mga pulis para protektahan si Berto, hindi para parusahan si Lyra o pakalmahin ang gulo. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nagpalakas sa mga bulungan. Ilan sa mga tao ay nagsimulang mapagtanto na ang sitwasyong ito ay hindi na tungkol sa isang abusadong pulis na sinuntok ng isang babaeng kanyang inaapi. Mayroong isang bagay na mas madilim na nakatago sa likod ng mga nagmamadaling kilos ng mga pulis na iyon. Isang bagay na kahit ang mga dumating na opisyal ay tila natatakot. Ang takot na iyon ay hindi nagmula sa mga viral video, hindi mula sa umpukan ng mga residente, at hindi mula sa tapang ni Lyra. Ang takot na iyon ay nagmula sa isang bagay na alam nila, isang bagay na hindi pa lubos na naiintindihan ni Lyra. Ngunit nagsimula na niyang maramdaman ang presensya nitong nag-aabang sa likod ng mga anino ng pangyayari. Sa gitna ng kaguluhan ng mga residenteng nagre-record at ng mga pulis na bumubuo ng isang mahigpit na harang, isang opisyal na mukhang naiiba sa kanyang mga kasamahan ang dahan-dahang lumapit kay Lyra.
Mas payat ang kanyang pangangatawan, mas maayos ang kanyang uniforme, at ang kanyang mga mata ay hindi sumasalamin sa kayabangan tulad ni Berto, kundi sa isang pag-aalalang pilit niyang itinatago. Sa sinusukat na mga hakbang, inilagay niya ang kanyang sarili malapit kay Lira upang makapagsalita nang hindi nakakakuha ng atensyon ng ibang pulis. Nang sa wakas ay magsalita siya, ang kanyang boses ay napakahina, halos malunod sa mga bulungan ng mga residente. Ang kanyang unang pangungusap ay direktang tumama sa isipan ni Lira. Hindi mo dapat binuksan ang kahon na iyon sa publiko, sabi niya sa isang tonong mas parang babala kaysa sa isang pagsaway. Ang mga salitang iyon ay nagpatigas kay Lira dahil hindi niya maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Ang first aid kit ay dapat sana ay mga ordinaryong kagamitang medikal lamang. Nanliit ang mga mata ni Lira, ang pagkalito ay nagsimulang gumapang sa kanyang isipan. Ang first aid kit, anong mali doon? Walang anumang kahina-hinalang bagay sa loob nito nang ipakita niya kay Berto. Ngunit bago pa man siya makapagtanong, lumapit pa ang pulis, halos idikit ang kanyang mga labi sa hangin malapit sa tainga ni Lira. Ang kanyang boses ay naging isang bulong na mas madilim, mas mabigat, at malinaw na hindi boses ng isang ordinaryong opisyal. Hindi sa'yo ang kahon na iyan. May nagpalit niyan bago ka umalis. At ngayon, nakita mo na ang hindi mo dapat makita. Ang mga salitang iyon ay nagpatigil sa daloy ng dugo ni Lira. Naramdaman niyang nagbago ang mundo sa kanyang paligid. Ang sitwasyon ay hindi na lamang magulo dahil sa away nila ni Berto. Ito ay mas malaki, mas komplikado. Isang bagay na kahit ang pulis na ito ay tila takot na banggitin ng direkta. Ang mga piraso ng palaisipan ay nagsimulang mabuo sa isipan ni Lira. Naalala niya ang nangyari kanina. Nang pilitin ni Berto na tingnan ang laman ng kahon, binuksan niya ang takip. At sa isang sandali, nahagip ng kanyang mga mata ang isang bagay na hindi dapat naroon, isang maliit na bote na walang etiketa. Malinaw na may likidong manilaw-nilaw na hindi niya kilala. Hindi na niya ito nasuri ng husto dahil ang kanyang focus ay nasa pananakot ni Berto. Ngunit ngayon, dahil sa bulong ng opisyal, ang mga piraso ng impormasyon ay nagsimulang magkonekta. Hindi niya kailanman binuksan ang kahon bago umalis. Hindi siya kailanman naglagay ng anumang bote maliban sa mga karaniwang gamot ng voluntaryo. Kung totoo ngang may nagpalit ng laman nito, ang tanong ay hindi lamang kailan o paano, kundi sino at para sa anong layunin. Nang maalala niya ang ekspresyon ni Berto na mula pa sa simula ay tila may hinahanap, lalong tumindi ang tensyon sa kanyang likuran. Tinitigan ni Lira ang pulis na may nanlalaking mga mata, sinusubukang hanapin ang kasiguraduhan sa likod ng kanyang mukha. Ngunit ang nakita niya ay hindi kasagutan, kundi isang malalim na takot. Na para bang ang lalaking ito ay isinasapanganib ang kanyang sariling buhay para magbigay ng kahit gaano kaliit na pahiwatig. Sa sumunod na segundo, huminga ng maikli ang pulis. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga mata patungo sa kanyang mga kasamahan na nagsisimula ng lumapit. Umalis ka na rito, bulong niya ulit, ngayon ay may mas matinding pagmamadali. Bago nila mapansin na nagsisimula ka ng magtanong. Natigilan si Lira, nanlamig ang kanyang katawan kahit na mainit pa rin ang sikat ng araw. Napagtanto niyang ang away kanina ay hindi lamang isang personal na alitan sa isang abusadong pulis. Siya ay nadala sa isang mas madilim na sabwatan, isang bagay na kumikilos na bago pa man siya magsimula sa kanyang paglalakbay bilang voluntaryo sa araw na iyon. At ang pinaka nakakatakot, hindi niya alam kung ilang mga mata na ang nagmamasid sa kanya mula pa kaninang umaga nang hindi niya namamalayan. Nang maghahanda na sanang magsalita ang pulis para magbigay ng mas kumpletong paliwanag, tila huminto ang mundo sa isang iglap. Isang maikli, malakas, at matalas na putok ang bumasag sa hangin. Ang putok ay nagmula sa likod ng umpukan. Otomatikong lumingon si Lira. Ngunit bago pa niya matukoy kung saan ito nanggaling, ang katawan ng pulis na kausap niya ay biglang sumuray. Nanlaki ang mga mata ng lalaki, nanghina ang kanyang mga binti, at bumagsak ang kanyang katawan sa harap ni Lira. Dumaloy ang dugo mula sa kanyang dibdib, bumuo ng isang maliit na sanaw na mabilis na gumapang sa basang kalsada. Nagsigawan ang mga residente, nagkahalo ang takot at pagkalito. Ang tensyonadong kapaligiran ay naging isang ganap na kaguluhan. Nanigas si Lira.
Hirap siyang huminga, napagtantong ang paliwanag na kailangan niya ay nawala kasama ng buhay ng taong halos magsasabi sa kanya ng katotohanan. Sa loob ng ilang segundo, muling umiral ang kanyang likas na ugali na mabuhay. Nang itaas niya ang kanyang mukha at sinuyod ng tingin ang mga bubong ng mga gusali sa di kalayuan, doon, nakatayo ng tuwid at hindi gumagalaw, isang tao ang nakatutok ng isang sniper rifle sa kanyang direksyon. Ang figura ay mukhang kalmado, masyadong kalmado para sa isang taong kasasaksak lang ng pulis sa gitna ng maraming tao. Mahirap makilala ang kanyang mukha mula sa ganoong kalayo, natatakpan ng anino at sikat ng araw. Ngunit malinaw na ang putok ay hindi isang ligaw na putok. Ito ay isang sanay na putok. Isang planadong putok. Isang putok na naglalayong patahimikin ang isang usapan bago pa man masyadong maraming katotohanan ang lumabas. At para kay Lyra, ang presensya ng taong iyon ay nagpatunay ng isang bagay, kasama na siya sa listahan ng mga taong itinuturing na masyado ng maraming alam. Ngunit ang sumunod na nangyari ay mas kakaiba at nakakatakot. Habang lalong lumalala ang gulo, lumingon muli si Lyra sa first aid kit na binuksan niya kanina sa harap ni Berto. Ang kahon ay nahulog at bahagyang nabuksan dahil sa pagtutulakan ng mga nagpapanik na residente. Ngunit isang bagay ang agad na nagpanlamig sa katawan ni Lyra. Ang maliit na bote na walang etiketa ay nawawala. Nawala na lang na parang hindi kailanman naroon. Gayong ilang minuto lang ang nakalipas ay malinaw niya itong nakita. Hindi lang iyon, nang hanapin niya si Berto sa isang mabilis na tingin, natuklasan niyang wala na rin ang abusadong pulis. Gayong ang katawan nito kanina ay nakahandusay at walang magawa. Ngayon, na para bang tiniklop ang oras, naglaho si Berto ng walang anumang bakas. Walang uniforme, walang sapatos, walang bakas ng pagkakaladkad. Tila may humila sa kanya palabas ng realidad sa loob lamang ng ilang segundo. Nag-iwan ng isang misteryo na nagpatibay sa pakiramdam ni Lyra na siya ngayon ay target ng isang bagay na ang panganib ay lampas na sa luhika. Nang magsimulang lumapit ang ibang mga pulis na may hirap itago ang kanilang pagkabalisa, naghanda si Lyra para sa pinakamasamang posibilidad, ang pag-aresto, o mas malala pa, ang pagkawala. Ngunit bago pa mangyari ang senaryong iyon, isa pang sirena ang pumutol sa ingay. Isang ambulansya ang mabilis na dumating mula sa kabilang direksyon, biglang huminto sa harap ni Lyra. Malakas na bumukas ang likurang pinto nito. Mula sa loob, isang misteryosong babae na nakauniforme ng nurse ang bumaba. Ang kanyang mukha ay bahagyang natatakpan ng medical mask. Lyra, pumasok ka na kung gusto mo pang mabuhay, sigaw niya. Natigilan si Lyra dahil nakilala niya ang babae, ang nurse na dapat sana ikasama niya sa evacuation center at nawala ng walang paalam mula pa kaninang umaga. Nang walang oras para mag-isip, tumalon si Lyra papasok. Mabilis na umalis ang ambulansya, nag-iwan ng alikabok at kaguluhang kasasabog lang. Sa loob ng umuugang sasakyan, tinitigan ng nurse si Lyra nang may mga matang puno ng bigat. Nagsimula na ang lahat bago ka pa man umalis, sabi niya ng mahina ngunit matatag. At ang taong pinakatinatiwalaan mo ay bahagi nila. Sa di kalayuan, habang papalayo ang ambulansya at nawawala ang sirena nito sa kurbada, isang lalaking nakaitim na polo ang nakatayo sa tuktok ng isang abandonadong gusali. Pinagmamasdan ang sasakyan na may isang maliit na ngiting halos hindi makita. Pinindot niya ang isang pindutan sa kanyang cellphone nang may mabagal na kilos na para bang minaamarkahan lamang ang susunod na hakbang sa isang malaking plano na hindi pa nabubunyag. Ang kanyang mga mata, na nakatago sa likod ng madilim na salamin, ay sumasalamin sa isang bagay na malamig at mapanganib. Nawala na sa paningin ang ambulansya. Hindi nagsalita ang lalaki, ngunit sa paraan ng kanyang pagtango, malinaw na ang nangyari sa araw na iyon ay